Hello, magandang araw mga kababayan, our fellow Filipinos here in California and the rest of USA at sa Pilipinas and across the globe. Ito na naman po ang inyong kaibigan at kababayan si Teddy Molina at we are welcoming you back together with my co-host Dan Nino who is in Los Angeles. We welcome you back to Usapang Pinoy sa Amerika. Ako po naman ay nandito sa Bay Area in California. And my co-host Dan Nino, the president of the Philippine Global Media Group that is also based in Los Angeles. Take it away, Dan. Mga kababayan sa California, sa Estados Unidos, sa Pilipinas at saka sa buong mundo, nandito uli kami para maglahad, maghimay-himay, magbigay ng opinyon na hindi lang galing sa amin, kundi galing sa ating mga kababayan dito sa California. So, sana panoorin nyo uli kami ngayong gabi, July 30th, para maglahad ng aming mga kuro-kuro. Back to you, Ted. Ay, Dan, earlier today, bago tayo mag-podcast in this episode of our Usapang Pinoy sa Amerika, balita ko may magandang political development dyan sa inyo involving a Filipino Phil-Am leader dyan sa lugar mo. Can you tell us about it? Yes, Ted, kanina, kaninang 6 o'clock, I covered the fundraising event of former mayor of Artesia, none other than Melissa Ramoso. She's currently the mayor pro tem of Artesia. Now, she is poised to run for re-election this November 3rd. So I was there to cover the event, and I'm glad that I met several Filipino-American elected officials like Cerritos Mayor Linda Johnson, Mayor Pro Tem Mark Pulido, and former Cerritos Mayor Frank Yokoyama, who is now a current councilman of the city of Cerritos. Cerritos, by the way, is the immediate neighbor of Artesia. So that's why I was there earlier. So, Mga kababayan, ang aming topic ngayon ni Dan is ang pang-apat na week. Is that the third week? Fourth week, right? yes, Fourth week ng ating ang impeachment impeachment. trial ni BP Sara sa Senado natin sa Pilipinas. At finally ay nag-umpisa ng nagtestigo yung mga bank managers. Dalawang bank managers ng Land Bank of the Philippines tungkol sa confidential funds ni BP Sara in the office of the Vice President in the amount of 500 million pesos, and in the office of the Department of Education when she was serving as Education Secretary in the amount of 112.5 million pesos. Is that right, Dan? Yes, 125 million, right? Yes, for the Department of Education. So, nakita natin Dan how that bank manager, I was struck by, especially by the testimony of the bank manager of Shoe Boulevard in the name of former bank manager na nag-retire na siya.
Violeta Constantino, right? Mhm. Yeah, Violeta Constantino. And in her testimony, sinabi niya na apat na cheque, di ba? 125 million each were encashed when she was the manager of the Shaw Boulevard branch ng bangko ng Land Bank. As early as yung first check was encashed to a what's her name? Gina Fajarda, Gina Acosta, Acosta, yung an executive of the office of the Vice President. And that was on December 20, 2022. If you remember, Dan, ito yung claim ng isang witness ng prosecution by the name of Ramil Madriaga na kanyang i-distribute sa recipients nito in less than 24 hours. Immediately after Gina Acosta received the money from the land bank. So what do you say about that? alam mo, it's not only unusual, Ted, but atrocious. Pero mo, usually, pag nag-withdraw ka, binibigyan ka ng cashier's check or manager's check. But bakit cash ang binigay? Kaya sila, di ba, nag-order, nagpa-reserve ng cash sa Treasury Department para ma mapondon nila yung kanilang in-cash. Bakit, although it's legit, but you know, why they cash it? Na ganun-ganun na lang, ano ha? Yeah. At ibinigay daw kay Piatos na hindi natin alam kung she's really existing. Anong gagawin nila, Ted, doon sa intelligence funds? Hindi naman sila sangay ng NBI, Philippine Army, sa uh, another intelligence group or Presidential Security Command. Bakit saan nila gagawin yon? Kaya nagtataka ko, Ted, dahil itong sinasabi ng misuse of funds at papatunayan niya ng uh, Commission on Audit dahil hindi kapanipaniwala na may mga ganong kantidad na milyon-milyon ay basta lamang na-encash ng every 3 months. Ted, at in fact nga, sa nung panahon ni Leni Robredo, wala siyang confidential funds. Bakit ngayon, nakakaroon na ng confidential funds at napakalaki? Hindi ba yung may kaduda-duda, Ted, na ano gagawin nila sa pundong yan? Mayroon silang huhulihin or kaya kailangan yung SAL-end na yan para makita natin magkaalaman natin. Alam mo, yung term na unusual ay nakakagulat din na nabanggit ng mga dalawang bank managers, di ba? Kaya upon further questioning by uh, the prosecutor and also by the senator judges. At nalaman natin na ang ibig niya pala nilang sabihin ng unusual ay unusual na ganun kalaki ng cash ang wini-withdraw ng isang tao sa bangko. Ganon din ang testimony ng bank manager ng also retired na rin yata
ng Department of Education, di ba? In the amount naman ng tatlong cheque at 37, let me check, 37.5, di ba? Mhm. 37.5 ang isang cheque naman. 37.5 million ang isang cheque na tatlong cheque yon. Total amount of 112.5 million na confidential funds ni BP Sara when she was Education Secretary. So, limpak-limpak na sa lapito na binigay sa kanya. Mabuti kung nagamit ng tama. So, we will find out as the impeachment trial progresses. Ano tingin mo dyan, pare? Kaya nga, Ted, meron nga lumalabas na ang unang-unang maleta girl daw ay si BP Sara. O siya hindi yung mga Marines, na 18 Marines na ngayon Speaking of nagkakaroon din ng speaking of problema. maleta, Siya pa daw ang una, unang maleta girl my God. dahil biro mo, inilabas sa back door ng bangko sa Shaw Boulevard at siyempre, nung inilabas, uh, hindi na sumunod yung mga empleyado ng bangko dahil ginawa na nila ang kanilang trabaho. So, yun, kung saan na i-deliver sa sasakyan at kaya yun, kanino bibigay yon? Kay Mary Grace Piatos? At hindi naman natin alam kung there's somebody by that name, Grace Piatos. At saan nila gagawin yun? Will it be used for politicking to use as bribe or bribery? Saan nila ibibigay yun, Ted? Kaya So nga, it's suspicious to me, kaya nga, atrocious to me. BP Sara's defense lawyers have a tough task, a tough job to do. Yeah, that's Explaining how this amount totaling for both of the two agencies, sa opisina niya as Vice President at sa opisina niya as DepEd Secretary, 612.5 all right. million pesos, pare. Yeah, It will be really tough for the defense to explain how this money was spent, di ba? yeah, That is what the Filipino people are also asking. Dan, right. dapat maliwanagan ito. Pero, pero kung uh, para may paliwanag na, Ted, kailangan humarap siya sa impeachment trial para kung if she has a better defense, she should better face the impeachment court para mapatunayan niya na wala siyang uh, kinalaman, hindi siya maakusahan na misuse of funds. Dahil yung 125 million, akala natin she spent it in 11 days, but no, less than 24 hours. Kaya at ang defense ng defense panel, that is, she was elected by the 32 million Filipinos, kaya hindi siya dapat na impeach, but she betrayed the public trust. Well, exactly. That's to me is a very weak defense kasi granting na she was voted by a huge number of Filipinos. At that time of the voting, she enjoyed the trust Oh of yeah, Filipinos who voted for her. Pero ang trust ay hindi forever, pare. It cannot be forever to anybody, di ba? yeah. Kahit nga yung pare, pinagkakatiwalaan natin yung pare, di ba? Mhm. So, but later on, mawawala yung tiwala kung merong ginawang masama yung pare, di ba?
That's Right. exactly my point. So at the time of the election, may tiwala ang tao sa kanya. Correct. Pero pagkatapos, nawalan na siya, nawalan na, pwedeng mawalan na ng tiwala ang mga tao sa kanya. So that is why betrayal of public trust Yeah. ang kaso, di ba? Co- Correct ka dyan, Ted. Hindi, but ang tataka ko, Ted, be that as it may, itong kanyang mga supporters, like ang yung mga kapatid na si Alan at Pia Cayetano, they still defending BP Sara. Anong kaya kanilang nakain kaya? Yun nga, sanang tatanungin ko sa iyo, pare, na next topic natin. Kasi binanggit mo, merong Maleta Girl, di ba? Oh. Ngayon naman, meron naman Splice Girl, pare. At ang lumalabas na Splice Girl ngayon Splice. ay na Si lumalabas Pia. sa komento ng maraming ah, parehas nating political observers. Walang iba kundi si Senator Pia Cayetano sa ginawa niyang pag-splice sa video ng ah, ah, Q&A. Yeah. Ni na Mel ng kapatid niya sa Senado. Si kapatid niyang si Alan Peter at saka si Congressman Mel Chel Diokno, di ba? Yeah. In-splice niya para hindi lumabas doon yung totoong context Yeah. ng Yung kabuuan. nangyaring question answer nila dalawa, di ba? Yeah. So it would appear na the House team of prosecutors are engaged in a fishing expedition. Kaya sila nag-motion to subpoena the financial records of BP Sara at saka yung asawa niya. Kasi wala naman silang ebidensya sa kanilang sa impeachment case na ipinal nila sa Senado. When in fact, doon sa sagutan nila sa Senado ng kapatid niya at saka si Congressman Michelle Diokno nung tinanong ni Alan Peter na nagpipishing expedition lang sila, maliwanag sa taong bayan, napanood din natin dalawa, na ang sagot niya ay hindi po kami nagpipishing expedition kasi meron kaming ebidensya galing sa testimony ng director ng AMLA na sinasabi niya na 6.7 billion pesos ay suspicious transactions na mga asawang si BP Sara at saka si ah Mans Carpio, di ba? Nasawa niya. Yeah. Kasi as you and I know, at mga kababayan natin alam din nila, ang lahat ng transaction sa bangko, 500 million and above, ay questionable yon. Kaya, ayun ay nirareport ng bangko sa AMLA. And Yes. it's what the AMLA director testified before the House Committee on Justice, they were hearing the complaint, uh, impeachment complaint against BP Sara. So, hindi maliit na pera ito, 6.7 billion. So, bakit nagpipishing expedition pa ang sinasabi nila? Right. Meron pala eh. Kaya tawa ako ng tawa nung sinabi ni Sheldon no yan, biglang nagiba ng topic Yeah. si Alan Peter. So, they were insisting on fishing expedition. Ang laki, 6.7 billion Yeah. na testimony ng AMLA director. Anong fishing expedition yan? Di ba? Ngayon, hindi pa tapos ang pagpupilit nila na fishing expedition ang ginagawa ng prosecution. Lumabas pa si Splicer Girl
Splice Girl na naglabas ng splice video na ngayon ay naging issue sa Pilipinas ngayon. Di ba? Yeah. And if I may add Dan, na-monitor ko si Attorney Cayosa, dating presidente ng IBP, Integrated Bar of the Philippines, na bawal daw sa mga abogado magkalat ng false information sa social media. Mhm. Nakakaya yung ginawa niya. No less than a former IBP president saying bawal sa mga abogado magkalat ng false information sa media, social media. At a follow-up of that also is meron din nag-file ng complaint sa kanya sa Ethics Committee ng Senate. At mukhang wala pa akong narinig na sagot ni Splice Girl. Hindi Spice Girl, ha? Splice Girl. Yeah. Right. Ano masasabi mo ba dyan, Dan? Right. Kasi alam mo to kasi, Ted, itong first si Alan Peter Cayetano, hindi naman siya uh, litigation lawyer kasi after passing the bar, he ran immediately as a city councilor in Taguig. So wala siyang experience sa pagka-abogado as a litigant or litigation lawyer. Ganon din si Pia Cayetano. Kaya medyo hindi walang depth ang kanilang pag Eh, 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 himay-himay sa eto nga parte pare, ng kaya nga, impeachment alam trial. mo, They're not really a seasoned lawyer. At saka kung si Chil Jokno, splice nila yung ano, matatalo ba si Chil Jokno? He was a dean in the College of Law of De La Salle University. and a He was litigator. a litigator. Seasoned litigator. So, Sanay sa doon mo labanan na sa korte. malalaman. Kontra sa walang experience Experience. sa korte, like what you said. Yeah. At magaling lang sila magpaikot-ikot ng salita. Pinaikutan nila si Sheldon, no? Hindi nila kayang paikutin. Ngayon, dahil hindi nila mapaikot, pumasok naman sa social media si Senator Pia para Splice. mag-splice. So, let's wait and see what will happen to her kung ano mangyayari sa ethics complaint niya. I think there is a basis for that. Yeah. Ngayon, na-monitor ko rin pare, dahil nilabas niya sa social media, ngayon wala na daw. So, sino kaya nagtanggal? That's another question. Yun na nga. Bakit? Pero, Ted, ang isa ko rin... Tinanggal kaya ni Splice Girl? Dahil, because of the backlash. Yeah, backlash. Because of the backlash generated by what she did. Pero, alam mo, Ted, ano pa yung naisip kong sasabihin? Yung ibang-iba, hindi ko maintindihan itong dalawang magkapatid nito, kaya sobra ang kanilang loyalty sa mga Cayetano. yeah, yung ano kayang as simple as that. Sa yeah, mga Duterte, I should say. yeah, kasi malaki ang utang na loob nila sa mga Duterte, right or wrong, mga Duterte pa rin sila, kaya na ano yung proof or mga alam na natin na kasalanan ni Sarah, loyal pa rin sila. They don't see the testimonies. They don't see this situation, this proof, right or wrong. Kina Duterte pa rin sila.
I don't know. I don't understand why they're so loyal to the Dutertes. Ano kanilang nakukuha sa pagiging loyal na blind loyalty? Ted, this is already a blind loyalty. Yeah, exactly. They don't see the um, the testimonies, the evidence. It's very obvious, Ted. So kaya I cannot fathom this kind of reasoning ng dalawang kapatid na ito. Kaya nga, hindi nila nagagamit yung kanilang wisdom, Oh, yeah. quote unquote. Well, meron din sila because, they studied law at Ateneo daw si Alan at saka UP naman Pia. Pia. So, Mas, hindi ko nga maintindihan kung they're not using their whatever legal brilliance they may have on the proper direction, di ba? kaya ito pa na-observe ko, Ted. Kaya malayo sila sa kanilang ama, si Kompanyero Rene Yun eh. Cayetano, who had a good reputation as a good lawyer and as an astute senator. Malayo sila sa kanilang ama, Ted. In fact, mas maganda pa nga si kapatid nila si Lino Cayetano dahil Lino is very humble, full of wisdom, Baka, at baka yung si Lino maganda kanya nagmana, reputasyon. baka si Lino nagmana sa tatay nila. Kasi humble si the late Rene Cayetano, pare. Yeah, Very humble man. correct. Si Lino, very humble din. Pero itong si dalawang senador na si Pia sa kasi alam, mga mayayabang kung magsalita. Exactly. I don't want to criticize them, but we have to do some critical thinking, Yeah. Ted, because they emphasize this critical thinking when we were in college that you should critique for the sake of righteousness, for uh, for the betterment of our society, Exactly. to uh, enlighten, to illuminate, to engage productively, Ted. Yeah. Alright, pare. So abangan natin. I think ang fireworks will come sa next tungkol dyan sa confidential funds. Yeah. Ang fireworks ay mangyayari yan sa next presentation. Kasi meron ng direct examination and cross-examination dyan. Yeah. So abangan natin ang progress ng impeachment trial, mga kababayan. Right. At wag tayong bibitaw dahil ito, I think this is one of the most important articles na pag-uusapan ng impeachment court. Malalaman natin pati yung 6.7 billion na sinabi ng AMLA director. Not questionable. I mean, Pag-usapan suspicious. naman natin yung Suspicious. SONA Yeah, ni pupunta tayo ngayon sa ni next topic BBM. natin for this episode tungkol sa SONA ni Presidente Marcos. Ano ang reaction mo sa SONA? Parang may maganda rin tayong nakita doon. Anong nakita mo doon? Okay. Medyo mahaba lang, Ted. Yeah, mahaba. Exactly. Pero But alam mo, kahit mahaba, I mean, referring to myself at saka sa ibang mga parehas nating nakapanood dito sa lugar ko, sa Bay Area, alam mo, hindi sila bimitaw. From beginning to the end. At alam mo naman tayong mga nasa Amerika, di ba? oh, Mahaba na yung kalahating oras na
na unless it is football Oh. or NBA games, kahit ilang oras yan, pinapanood natin. Pero yung speech, ganun kahaba, bibitaw na tayo, hindi pa nangangalahati, or after 30 minutes, or after even 15 minutes, bibitaw na tayo, di ba? Oh. Pero yung mga nakadaupang palad ko na kapwa nating Pinoy dito sa Bay Area, pare, hindi sila bumitaw Uh-huh. from start to finish. They find it every paragraph Yeah. ng speech ni Presidente Marcos interesting. Kaya hindi sila bumitaw. So, ano ang reaction mo diyon? Anong mga highlights na Nakaka-inspire, pwede mong ibanggitin Ted, na nung nagustuhan mo? sinabi niyang we are not liars. Yeah. We are dignified people. Alright, Dan, anong nagustuhan mo at mga kapwa nating mga Pinoy dyan sa LA? Anong nagustuhan ninyo sa suna ni Presidente Bongbong Marcos? Ang nagustuhan ko doon, Ted, is yung sinabi niyang we Filipinos are not liars. We are dignified people. At sabi niya na hindi tayo pasisiil. Medyo nakaka-inspire yun. Makipagbagdamdamin yun, Ted, dahil Naka, BBM nakaka-arouse defended ng our nationalism pa integrity rin. as a people. Yeah, dito rin. Nakaka-arouse ng nationalism. Yes, correct. Yung towards the end of his speech. Wow, kaya nagkaroon siya ng standing ovation. Right. Kami din dito nanonood dito sa Bay Area. At mga kapwa nating Pinoy na nakausap ko, tumayo din sila eh. Tumayo, Yeah. pati balahibo nila. Nakaka-arouse talaga. Nakaka-arouse ng nationalism. Yung sinabi niya Right. towards the end of his speech at tuloy maraming na-inspire Yeah, yeah. ng Ikumpara kababayan mo natin. naman si at the same time, napanood din natin yung speech ni Sarah sa The Hague, Netherlands. Walang wala akong nakuhang mga inspirasyon, pero but I'm not as I mentioned before many times, I'm not the fan of the Marcoses, but compared to Sarah naman, ay mas maganda mas decente naman si BBM na magsalita kaysa kay Sarah, you know. Yeah. At isa pa rin yung kapatid niya na si Aimee, wala ring I'm disappointed, Ted, kay Aimee, you know, na despite everything, hindi pa umatin ng SONA si Aimee. I cannot understand fully ang ganitong kanyang pakikitong sa kanyang kapatid. I don't know kung bakit ganon. Parehas tayo, pare. At mga kasamahan natin dito sa kapwa Pinoy sa amin, sa lugar namin. Maraming nagtataka sa kanyang mga behavior ngayon at mula nung pumanig siya sa kampo ni Sara Duterte at ah, to some of us, ang tingin namin ay parang kumakampi siya doon for political convenience. For It's a political convenience, yeah. insofar as after the term of her brother sa 2028. Kaya It's unbecoming, Ted. It's unbecoming. para hindi siya Atrocious, maiwanan ni Sarah kung that is her strategy. Well, disgusting. Dahil sa matanda siya, mas elder hindi siya natin sa alam. yeah. Malalim masyado. Oh. Siguro kasama ng inggit yan siguro, Ted. Kasi Tingin ko naman, natin ni BBM ang tingin ko naman lokalok hindi, ng hindi siya kanyang mainggit dahil siya din ang isang nag-broker sa pag-join forces nila ni Sarah, you remember? right. Siya din ang nag-broker for her brother. Kaya malaki din ang natulong niya sa brother niya. So,
malamang na pinoprotektahan niya lang ang kanyang political interest after the term of her brother. Aha. At sa tingin niya kasi, malakas talaga si Sara. So, tingnan natin kung uubra ang kanyang strategy Right. after the impeachment trial. So, Correct. it all depends kung anong mangyayari sa impeachment trial na ito. Correct. Diba? Kung makonvict si Sara Duterte, maraming mga pumupurma na pro Sara, pupulutin sa kangkungan yan. Yeah. Yeah. Mahirapan silang pupwesto ulit. Yeah, O, right. magbaliktad, di ba? Right. Dahil sila ay na-uncover, na-unmask na ng publiko. Now, going back to the SONA, pare, ano pa ang mga nagustuhan mong sinabi ni Presidente? Pero maganda talaga yung sinabi niya na hindi ako Tayo pasisiil. pasisiil. Yeah. Ang Pilipino hindi pasisiil. At meron pa siyang mga O magagandang marami pa, sinabi na yun nagustuhan ang ng mga kapwa nating Pinoy nag, dito sa atin. nag-shine. Yeah. But At huwag natin napansin mo, kalimutan, Ted, although may maraming mga magagandang highlights doon, yung approve na ni BBM yung paglabas or ng BIR records yeah. ni Oo nga. ni Sara, Hindi ako nagtataka. yung mag-asawa. Actually, mas nagtataka ako sa mga debate doon sa Pilipinas, sa social media, at maraming nagtatanong, aaprubahan kaya ni Presidente Marcos yung pag-release ng BIR tax records ni BP Sara? Tawa ako ng tawa. Bakit hindi niya aprobahan? That's a non-issue. There was a Aprobahan niya yun. Kasi, precedent during the time of Chief Justice Corona. wala na eh. Wala nang dahilan para hindi niya aprobahan, di ba? Yeah, Naghiwalay na sila ng landas. right. Yung dahilan na hindi niya ibigay ang kanyang approval. Right. Ba? Ah, pero meron pa rin isang bagay na naka-receive ng matinding palakpak sa mga kapwa nating Pilipino dito noon sa nung nanood kami sa suna ni Presidente. Mhm. Yung pagdeklara niya na we demand Congress, the EPIRA law. Yeah. Sabi niya, we request. Sabi niya muna. Right. But we demand the Congress to appear the EPIRA law. Itong EPIRA law, meron kasing provision dito na tungkol sa kuryente, di ba? Oh, yeah. Na ang systems laws, Yeah. so-called systems laws, ng mga electric distribution na companies, Mhm. power companies, na ang systems laws nila ay absorb ng consumers. Yun na nga. Maalala mo yan, Yeah. laki ng systems laws na ipinapasa sa Consumers. atin when I was there in the Philippines. Yeah. Siguro nung time mo rin, nung nandun ka pa, pero baka wala pa yung systems laws na piralo nung araw, nung umalis ka ako. Hindi naman ako, I mean, nandun na sa amin, yung piralo. Mhm. Nung, dahil nagbabayad ako ng kuryente pare, ang laki ng binabayaran ko sa Maynila noon. Oo nga. My God. Pati sa probinsya, nandun din. Wala Maraming makatakas. dumaraing. And the irony of it all is, walang kasalanan ang consumer sa Correct. systems loss nila. Mhm. Yung mga distributor ng power, Electric ng power. kuryente. Mhm. Kasalanan ba natin kung nagkaroon sila ng systems loss? Kasalanan ng kumpanya, di ba? Mhm. Sila dapat ang mag-shoulder dyan. Correct. Pinapasa. Yeah. Because they were protected by that law. Yung Right. EPIC law. Kaya dapat siguro kalkalin din natin kung sinong author ng EPIRA law. Di ba? Yeah.
At sino din ang mga ah, ah, members of Congress, both the lower house and the Senate. Kailangan ilabas natin yan. Public Correct. record. Sino rin ang pumayag na yung provision na yan ay may sama sa FERA law. Diba? Correct. Yeah. And it took President Marcos Yeah. Jr. to stand Yeah. up para mawala yung provision na yan sa FERA law. So, let's wait. Maganda yung mga pronouncement ni Presidente Marcos, but kailangan na implementation yan. So, kailangan Correct. tutukan din natin na kailangan vigilant ang publiko kasi magkakaroon ng labi yan, knowing the wheels of the legislative mill, how it runs. Right. Lobby sectors dyan, ang siguradong maglalabi na numero uno dyan na, na hindi alisin yan ay ang mga power companies like Meralco. And Right. who owns Meralco? Iba ni Pangilinan, di ba? Correct. Correct. Tingnan natin. So, dapat din bantayan ng publiko ang present Congress, both the lower house and the Senate, kasi maglalabi, malakas ang labi ng grupo, lalo na Manny Pangilinan. Delikado tayo kung hindi natin bantayan, mga kababayan, kaya bantayan natin para yung in-announce ni Presidente Marcos ay matutuloy kasi the ball now is in the court of Congress. Okay, Dan? Correct. That's At it? ito, ngayon na natin kailangan yung nuclear power plant. Yeah, maganda rin yung pagkasabi niya yan, ano? Yeah. Ngayon na natin kailangan, Ted, kasi kung umasa lang tayo sa mga ibang power plants, hindi na uso yung ngayon, kaya kailangan natin talagang nuclear power plant. Kailangan meron mag-neutralize sa kanila. So, yung Yeah. nuclear power, tama yun pare. And in-announce din ni Presidente Marcos yan. Yeah. Maganda rin yan na programa niya. Sana may habol yan before, maumpisan man lang, before his term ends, di ba? Yeah, sana ma-implement in the Meron pa next 2 siya, years. yung the Philippines will be entering into pretty soon. Mag-initiate sila ng space program sa Pilipinas. Right. Maganda rin yan. Sana nga ay may habol bago ano yung term niya. Alright, we wish you the best Mr. President, at sana ang Philippine Congress natin ay susunod sa iyong anunsyo tungkol sa systems laws dahil ito ay for the benefit of many people. Okay? Alright, Dan. Alright. Magpaalam na tayo. Mauna ka na. Alright. Mga kababayan sa buong mundo, magpapaalam uli kami pansamantala at babalik uli kami. Sana ay tangkilikin yung aming munting ata ngayon naghimay-himay, nagkuro-kuro para alam niyo naman ang damdamin namin dito sa Amerika, sa California, na kahit na wala na kami dyan sa Pilipinas, ay sinusundan din namin ang nangyayari dyan dahil ang aming damdamin at puso ay nandiyan pa rin sa Pilipinas kaya kahit na nandito na kami sa ibang bansa. At sa susunod ulit, mga kababayan, back to you, Ted. Alright, mga kababayan, kami po ay magpapaalam na naman ni Dan, pero before I finally say goodbye for tonight's episode, pakiusap po, huwag kalimutan mag-subscribe kung hindi pa kayo nag-subscribe sa ating podcast, Usapang Pinoy sa Amerika. At paki-share na rin at paki-like ang ating programa.
Alright, sana po ay nasa mabuting kalagayan